Alisin na lahat yung confidential funds ng Office of the Vice President at ilipat na lang mga kababayan sa mga security agencies. Lalo may issue po tayo na seryoso na kinakaarap. Ito pong patuloy na pag-aaboso, pangbubuli sa atin, pagsasamantala sa atin ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Pero ang nakakalungkot, kahit nga po ako nalulungkot tayo, na mas malaki pa yung confidential funds ni Inday sa Office of the Vice President saka sa DepEd combined kaysa sa confidential funds, intelligence funds ng Department of National Defense. Sabi mga kababayan sa survey, after 1 year ng administrasyon ng ating Pangulong BBM, there is now a decline in support sa ating administrasyon. Ibig sabihin, may mga tao na, mga kababayan na hindi na natutuwa sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong. Naiinis na. Ayan po mga kababayan yung report ng Manila Standard. Third quarter pro-admin sentiment down to 43%. Sabi po sa survey. Ito naman po yung report from headlines ng Manila Times. Support for Marcos administration slips. Nag-slide po. Di paano anya yan, Mr. Maravillas? Ano yung masasabi mo niyan? Na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nababawasan na ng fans. Ganun talaga po. Admittedly, may mga actions talaga po yung ating administrasyon na yung mga tao nainis. Di ba? But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung kompletong istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Pero alamin muna natin mga kababayan kung ano yung sinasabi dito sa balita. Bakit ba nabawasan yung mga natutuwa sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Baka naman po valid naman yung mga reklamo. Pati nga po si Super Ate may reklamo. Di ba? At maging yung ating Pangulong Bongbong Marcos, aminado siya na may mga nangyayari po dito sa ating bansa kung saan yung kanyang gobyerno is responsible pero hindi pa po na-address ng kanyang administrasyon. Lalo na po itong issue sa inflation, yung ating ekonomiya, yung presyo sa bigas, i-inexploit pa ng mga anti-Marcos. At ang masama, yung mga dapat ka-team ng ating Pangulong Bongbong, lalo yung mga taga-DA, mga dilawan din yata, mga kababayan Parang influensyado pa, kung hindi, mismo mga dilawan pa yung nandiyan dyan. Kasi pati sila hindi naniniwala na kayang ibaba po sa 20 pesos per kilo. Yung presyo ng bigas. Kaya di ba sabi natin, kailangan siguro na i-overhaul yung Department of yung Department of Agriculture. Kasi paano matutupad mga kababayan yung aspirasyon ng ating Pangulo na ibaba sa 20 pesos kung mismong yung mga taga-DE hindi maniwala. But anyway, ito po yung balita. Yan po mga kababayan. More Filipinos are dissatisfied with the Marcos administration
but not enough are leaning toward the political opposition. So, ibig sabihin mga kababayan, kahit may mga naiinis na sa ating administrasyon, pero hindi pa rin magusto sa mga dilawan. Dissatisfied lang sila. There is a growing dissatisfaction mga kababayan sa Marcos administration, pero ayaw pa rin nila sa liberal. Ayaw pa rin nila sa mga dilawan at mga kakamping. Reject pa rin sa kanila mga kababayan. Ito yung sabi ng Pahayag 2023 third quarter survey mga kababayan. Sabi rito, in a statement, lobbying in campaigns firm Publicos Asia Incorporated, which ran the survey, said the poll reveals a decline in the proportion of pro-administration sentiment. So may mga umayaw na sa madaling sabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nainis sila sa pamamalakad, while anti-administration sentiments have shown an increase. So dumagdag mga kababayan yung mga kontra. Pero habang sila ay kontra sa administrasyon, ayaw pa rin nila sa mga dilawan. Yun mga kababayan ang ibig sabihin nito. Ang sabi dito sa resulta ng survey. So sabi dito, while these were notable changes in the political landscape of the Philippines, the shifts do not appear to have an observable impact on the leanings towards the opposition. Ayan pa. Ayaw pa rin nila mga kababayan sa oposisyon. Pero nabawasan yung kanilang suporta sa ating administrasyon. So sabi rito, the survey showed that the proportion of respondents who expressed their pro-administration sentiments declined to 43% in the third quarter from 48% in the second quarter. Ibig sabihin, bumagsak po ng 5% ang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, anti-administration sentiments meanwhile, tumalon mga kababayan din. Siyempre, nabawasan ng 5%. 5% din po ang naidagdag doon sa mga anti-administration. From 18% in the first quarter of 2023, naging 23% na po in the third quarter. So, this decrease anya indicates that fewer individuals are aligned with the current administration. Nabawasan po yung mga aligned sa nagugusto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, as well as its priorities compared to the previous quarter, sabi ng Publicos Asia. Pero sabi po rito, Filipino voters, however, remain neutral towards their political leaning toward the opposition. Ayan po. At 45%, mga kababayan, the poll showed. So, ibig sabihin po, habang umalis sila, nag-withdraw ng support sa ating administrasyon, pero hindi man po nakuha ang kanilang suporta ng mga taga-liberal. Ayaw pa rin sa mga pinglawan po. Pero sabi rito, pro-opposition support is still statistically stable at 20%, is slightly higher than the 18% posted last quarter, while anti-opposition support is at 33%, is slightly lower than 35% last quarter, sabi po ng Publicos. Estable pa rin po ang support sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. So ito pong resulta ng survey, magiging wake-up call po ito sa ating Pangulong Bongbong at sa mga kasama niya, na kailangan po, galaw-galaw po sila at maging sensitive sila, mga kababayan, sa panawagan
sa sentimiento sa mga sinasabi ng ating mga mamamayang Filipino. Pero po, hindi pa rin sila makumbinsi ng mga mga taga-oposisyon. Hindi sila pumupunta or tumatalon sa kampo ng oposisyon. So Malacanang had yet to comment on the survey as of press time, but the decline in support for the present administration could be attributed now to its struggle to contain inflation, sabi po ng isang ekonomista. Aminado naman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na may problema talaga at malaki yung problema pagdating sa ating ekonomiya. Sabi ko nga po mga kababayan, more than 30 years na sinalaula ng mga dilawan. Yung ating agrikultura, abandoned siya, neglected for more than 30 years. Asa ka pa na in 1 year time, marireversyon ng ating Pangulong Bongbong? Imposible naman po na makakaya yon, mga kababayan. In just 1 year, pinabayaan po ng napakatagal na panahon. Kaya po siya ganyan. Pero alam naman po ninyo na ang iba sa ating mga kababayan, maiksi iyong pasensya. Di ba? Kasi napakataas yung kanilang expectation siyempre. Landslide support po, yung ating Pangulong Bongbong. Igatungan pa po ng mga ng mga taga-opposition. Siyempre, yung mga dilawan po, i-exploit po yung situation. Kasi siyempre, yung objective po nila, maibalik sa kanilang suporta po ang mga tao para siyempre makabalik sila sa poder at makapagpatuloy sila mga kababayan ng kanilang mga vested political interest. Yung kanilang paglalaway sa politika. So sabi rito, the latest ratings could be largely due to the higher prices, inflation, especially rise in oil, petroleum, fuel, but external in nature daw. Yung pagtaas naman po ng presyo ng mga bilihin po, hindi lang dahil dito sa nangyayari sa atin. May external influence po siya. Dahil po sa conflict doon sa Russia and Ukraine. Yung pagtaas ng presyo ng mga petroleum products, all of this may influensya po sa local market. Kaya lang minsan hindi maintindihan ng ating mga kababayan. Yung inflation po, global, yung nangyayari pong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So yun po yung analysis ni Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation sa interview po ng Manila Standard. Foreign Business Group said the challenges faced by the Philippines are similar to those faced by many governments around the world. Inflation, for instance, is not unique to the Philippines, said British Chamber of Commerce of the Philippines Executive Director and Trustee Chris Nelson. So hindi man lang siya mga kababayan dito nangyayari sa ating bansa. Pero siyempre, just the same, yung expectation ng mga tao na i-address ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nandiyan po siyempre. So iniisip nila mga kababayan na inutil yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya na-address yung problema. Kaya 5% sa dating sumusuporta sa kanya ay nawala. Ito yung mga tao, mga kababayan na masikip. Masikip yung kanilang pag-iisip. Hindi man po yan nawawala. Normal yan in any society. Paano hindi inabot po ng kanilang pag-unawa? Di ba? So sabi rito, for inflations for instance, is not unique to the Philippines. Sabi po ni British Chamber of Commerce of the Philippines Executive Director and Trustee Chris Nelson. Inflation has increased. It is being felt not only in the Philippines
But across the world, United States, UK, United Kingdom, Europe, sabi po niya, the government tries to increase interest rates, putting some pressure on the economy. And along the way, it can try to increase employment because that's what drives a lot of sentiment. Yan po mga kababayan ang naging paliwanag ni Chris Nelson. So sabi rito po, the survey also showed a substantial drop in pro-administration support in the National Capital Region to 35% from 47%, and an increase in anti-administration sentiment from 17% to 30% in the last quarter po. South Luzon also witnessed a drop in pro-administration support from 41% to 36% na lang. However, Mindanao remained a stronghold of pro-administration support with 56% of the respondents expressing allegiance to the administration. Rica Fort said this could reflect the inherent regional support levels of regionalism. This could also be a function on the level of information, media, as well as the level of support of local officials in their constituents. So, yun po mga kababayan ang sinasabi sa survey. So, apektado ng issue sa inflation, sa presyo ng bigas, yung pagkainis ng mga mamamayang Filipino. And sabi nga natin po, this will serve as a wake-up call na dapat mag-double time. At lalong tutukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito pong issue sa ating economy. And on my part, mga kababayan, sa tingin ko, may mga other factors pa na nagiging source ng pagkainis ng mga tao, lalo na dito po sa issue ng confidential funds. Lalo pa yung lumabas sa balita, yung confidential funds mga kababayan, dinownload daw galing sa Office of the President to the Vice President mga kababayan. But this time mga kababayan, base sa balita, yung mga congressmen parang gusto na po na tanggalin lahat. Alisin na lahat yung confidential funds ng Office of the Vice President at ilipat na lang mga kababayan sa mga security agencies. Lalo may issue po tayo na seryoso na kinakaarap. Ito pong patuloy na pag-aaboso, pangbubuli sa atin, pagsasamantala sa atin ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Pero ang nakakalungkot, kahit nga po ako nalulungkot tayo, na mas malaki pa yung confidential funds ni Inday sa Office of the Vice President saka sa DepEd combined kaysa sa confidential funds, intelligence funds ng Department of National Defense. Lalo't lumitaw mga kababayan sa balita na in just 11 days, nag-disappear agad. Winaldasan niya Mr. Maravillas. Iwan ko. Basta ubos. Yung 125 million mga kababayan ni Inday. So pag ganyan po yung mga balita, lalabas na parang kinokonsinte, ini-spoil ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So this could affect the popularity ng ating administrasyon. Namamantsahan po Ano tingin ninyo po mga mga ka BBM. Tayo naman po rito, objective tayo. Pag may nakikita tayong hindi tama, kailangan nating punain. Di pwede pong amin na lang tayo ng amin. Di ba? O ngayon, ito yung latest ngayon sa confidential funds ni Inday.
Yan ang balita mga kababayan sa Philippine Star. House strips Sara of confidential funds. Buti naman, yung ibang mga congressmen, sabi, bawasan daw. Ayan po ang balita sa Inquirer. Small committee to decide cuts in BP secret funds. Lalong na inis yung tao kasi pati yung paggasto, secret. Secret funds nga eh. Ayun, mga kababayan, na-discover ni Kimbo, hindi niya 19 days pala. 11 days lang naubos na yung 100. Inubos ni Inday yung 125 million pesos. Lumalabas, 11 million, ubos in one day. So we appeal to this administration, nakikiusap tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na huwag ninyo pong konsintihin yung pagiging spoiled ni Inday. Di ba? Masisira po kayo niyan pag kinonsinti ninyo, mahal na presidente, ang pagiging spoiled ni Inday. Kasi kahit saan na nating anggulo tingnan, mali. Bakit naman yung National Defense, 400 million plus lang yung intelligence fund? Yung Philippine Coast Guard, 10 million lang. Pero yung DepEd, 125 million. Yung OBP, mga kababayan, 500 million. Nasaan ang hustisya dyan? Habang napakaseryoso, mga kababayan, yung ating problema sa West Philippine Sea, with the advancing Chinese Chinese creeping invasion. Yun ang hindi maintindihan ng mga mamamayang Filipino. Pagkatapos si Inday, ang ganda ng message po sa mga Chinese. At didman niya, parang wala lang siyang nakita, narinig sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Wala siya pong posisyon. Tahimik lang mga kababayan si Inday. So ito ngayon po yung good news. Sabi rito, Vice President Sara Duterte and the Department of Education, which she heads, will not have confidential funds next year as lawmakers decided to realign the amount totaling 650 million in 2024 national budget that the House of Representatives approved in record speed yesterday. So ito yung tama na aksyon mga kababayan ng Kongreso. Mabuhay ka po, House Speaker Martin Romualdez. Ayan po, ngayon ang pinakang latest na balita. Nagdesisyon mga kababayan yung mga congressmen natin, natanggalin na po, ubusin, na alisin yung 650 million combined na intelligence fund ni Inday, mga kababayan. Na-turn off yung mga congressmen kasi kahit nga po yung kaalyado nila na si Estela Kimbo, na-shock kung paano po winaldas na sa akin. Hindi man po siguro winaldas. Iwan ko kung paano yung paggamit niya. Paano niya inubos. In just one day, ubos po yung 11 million in one day. 125 million, 11 days. Ubos. Nagkakatakutan yan, Mr. Maravillas, kung si Inday yung maging maging Pangulo. Malamang po. So sabi rito sa balita, House Appropriations Committee declared late Wednesday that confidential funds sought by the Office of the Vice President and DepEd have been realigned to agencies involved in intelligence work. Tama. Congratulations sa inyo, mga congressmen natin. You did a good job this time. This is very laudable
yung inyong naging desisyon na tanggalin na lahat. Hindi lang bawasan, kundi ubusin na. Hindi man niya yan kailangan dyan. Dati man po nawala. Di ba? So sabi rito, as discussed, we will realign the confidential funds of various civilian agencies. Now is the time to give our intelligence community the means to perform their duties, especially in these pressing times when we're facing serious concerns in the West Philippine Sea. Sabi po ng committee chairman na si Congressman Saldico, taga rito sa amin ito. Ako Bicol Congressman, party list. Yan po si Saldico, taga Albay. Magagalit yan, Mr. Marabilla, sa'yo, yung mga DDS. Dati man po silang galit. So sabi rito, Duterte enjoyed large confidential funds reaching up to 460 million a year, even during her stint as Davao City Mayor, based on reports of the Commission on Audit. Kahit pala nung mayor siya. Sugapa. Dati na po na ano yung magandang term? Addict na lang. Ganito na lang. Dati na siyang enjoy sa paglalagay ng confidential fund. So sabi dito sa balita, the country's safety and security are of paramount importance niya to protect our territorial integrity from external threats. Congress is giving top priority to agencies directly in charge of protecting the country's safety and security borders. Sabi po ng ating mga mambabatas, this is in line with the unanimous decision of all party heads in the House under the leadership of Speaker Martin Romualdez to augment funding from the National Intelligence Agency, Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mabuhay si next president. Siya pala nasa likod nito. Mga kababayan, mabuhay si House Speaker Martin Romualdez. You are indeed a true leader. Yan po ang kailangan nating susunod na leader po. Marunong tumingin sa totoong pangangailangan ng ating mga mamamayan. Di ba? Malamangan niya, Mr. Marabilla, sa susunod na encounter ni Inday at Martin, hindi na niya hindi na umangkla. Hindi na magbeso-beso at hindi na po niya hindi na niya kakausapin si Martin Tambaloslos. Balik Tambaloslos. Mga kababayan, si Inday kay Martin. Malamang yun po ang mangyari. Kalakuan niya. Okay na tayo. Pagkatapos bigla niya isang iglap, biglang pinatanggal mo niya lahat. Hindi man po ginagamit sa tamang pagkakagastusan yung intelligence fund. Sa mismong bibig ni Inday po, pati tree planting may intelligence fund. Ginamit po sa pagtulungan niya sa mga nangangailangan. Hindi man po yun dapat ang pondo na pinagkakagastusan ng intelligence fund. Lahat ng mga activities po na pampolitika. Yung pag-establish ng mga opisina, satellite offices ng Office of the Vice President, doon pala kinuha sa mismong bibig, mga kababayan, ni Inday. Yun ang sabi, yung paliwanag, mga kababayan. Kaya tama yung naging decision po ng ating mga congressmen
sa pangunguna ng ating buting Speaker of the House, Martin Romualdez. Malamangan niya, Mr. Marabilla, sa susunod na speech ng Vice Presidente, hindi na ulian niya i-mention ni Inday yung Romualdez sa middle name ng ating Pangulong Bongbong. So sabi dito po, the CIF, confidential funds from other departments and agencies will be realigned to the NSA. Tama. NICA. PCG. O, yun. Madadagdagan na po yung napakaliit na confidential funds ng Philippine Coast Guard. 10 million lang. At BIFAR to boost the country's monitoring and operational capabilities in protecting our territorial waters and securing the rights and access of Filipino fishermen to the traditional fishing grounds. So sabi niya, the House leadership will exercise its mandate with care and determination to ensure that public funds are used properly and where the money is needed most for the good of the country. So ang ibig sabihin, nakita ng leadership ng Congress na malian niya yung bigyan ng confidential funds, yung Office of the Vice President, tapos yung DepEd. Lalo siguro nakatrigger sa kanila na tanggalan ng confidential funds si Inday dahil po sa nabulgar na paggastos ng 125 million po in just 11 days. Di ba? So, sabi dito mga kababayan sa balita, ito kasi pala si Inday po, talagang sanay sa confidential funds. All privilege pala ito na ini-enjoy niya. Ayan po ang sabi dito. Yun ang nadiscovery ng COA. Gawain niya. Gawain nila. Mga kababayan. Doon sa Davao. Ayan o. Nasanay po. Simula pa nung mayor siya, mga kababayan sa Davao, sabi dito, all privilege. A review, meanwhile, of COA's annual audit reports on Davao City government from 2016 to 2022 showed that it has been incurring confidential expenses amounting to hundreds of millions of pesos from the time Duterte succeeded her father, former President Rodrigo Duterte, as local chief executive after May 9, 2016 elections. Talagang sugapa po sa confidential funds. It has been incurring confidential expenses amounting to hundreds of millions of pesos from the time succeeded her father, former President Mau Diggs. Yan mismo ang sabi rito sa balita. Baka sabihin naman ninyo, naninira ko. Philstar ang nag-report po. At ang nagbulgar po, yung Commission on Audit mismo. Dati nang sugapa. So talagang nakakatakot na mag-succeed as President of the Republic of the Philippines. Yung gawain nila sa Davao, dadalhin sa Palasyo Malacanang. So sabi rito, the AAR showed yung annual audit report that Davao City government's confidential expenses grew to 239 million in 2017 during the first full term of the younger Duterte as mayor mula sa 144 million pesos in 2016. Dumobli po agad. Yan po, sabi rito. From 144 million 2016 naging 239 million. Dublado. The AERs on local government units and national government agencies can be downloaded from the COA website, sabi rito sa balita. The Davao City's confidential expenses were included in the breakdown of its annual maintenance and other operating expenses. The MOOE breakdown can be found under the notes
to financial statement section of the COA's AARs. Sanay po sa paggastos ng confidential funds. Si Inday. Ang pondo, mga kababayan, na galing sa taxes ng mga Filipino. Sabi rito, it was not stated in the audit reports where exactly under the Davao City government's funds its confidential expenses were sourced from. Duterte is currently in hot water after it was revealed also through the COA's AAR that the OBP incurred 125 million in confidential expenses in 2022 from zero confidential expenses in 2021. The COA said the OVP's confidential expenses pertain to the expenses for the safe implementation of various projects and activities under the Good Governance Program in the conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events as instructed by the President. Kaya naisip siguro mga kababayan ni Martin Romualdez, panahon na niya na tanggalan ito kasi pag hindi, madadamay po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ka-unity po, iisipin ng mga mamamayang Filipino, kinukonsinte ng Marcos Romualdez tandem. Kinokonsente po ang pagiging spoiled ni Inday sa paggagastos ng confidential funds. Lalong babagsak niyan yung ratings ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? So, this is detrimental to the Marcos administration. So, kailangan na talaga. Anyway, tingin ko po, hindi man ito gagawin ni Martin without the, without the consent ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, para hindi siguro ma-offend si Inday, hindi na lang nagsasalita yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ikaw na niya, pinsan. Gawan mo ng paraan yan. Anyway, dati naman galit sa'yo si Inday. Di ba? Pinopolitika lang kalangan yan kasi, di ba? Dati na kayo may diferensya. At kasi anya, mag-approve kayo ng budget ng Congress, budget ng gobyerno. Ikasama doon so yung budget ni Inday sa DepEd saka OBP. Kaya niya magandang loob sa iyo. Kaya kanya biniso-biso. Ikaw niya, Mr. Maravillas, kung ano-ano yung mga nakikita mo. Kuhan ko man sana po, yon. Mga teorya ko lang po, mga kababayan. Hindi man nila sinabi. Tingin ko lang po. Analysis. O ngayon, nung 2022 budget, napag-alaman na wala man po confidential fund yung Office of the Vice President. Yan sabi rito, pero it was revealed that the 125 million fund came from the Office of the President after Duterte wrote a letter dated August 22, 2022 to the Department of Budget and Management asking for a total of 403.46 million budget augmentation supposedly to ensure continuous operation of the OVP under the current year. O yan po. Umingi si Inday. Sa kanyang sulat, sabi rito, Duterte requested for 250 million in confidential funds, saying the OBP is committed to formulate programs, projects, and activities relevant to national security and peace in order. But anyway, that is, history. Ang importante yung ngayon, nagdesisyon yung Kongreso na tanggalin lahat yung confidential fund sa budget ni Inday, mga kababayan, for next year, 2024. And this is a very laudable action na ginawa ng Kongreso sa pangunguna, mga kababayan, ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Ayan man lang po. Baka lang gusto din itong
itry mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.